Sa mga tatay ng mga anak na to, anak nila dito, sana naman po tulungan niyo po yung ano niyo, mga anak niyo. Huwag niyo pong anuhin yung responsibilidad na ginawa niyo po. Takasan. Talikuran. Huwag yung takalikuran. Kasi hello everyone! Welcome back again to my channel. So mga kasukay, mga kalingap, isang mapagpalang araw na muli. So for today's vlog, eto grabe. Mahirap na ang buhay pero dagdag pa rin ang dagdag ng anak. So pag-uusapan po natin sa video na ito. Pero bago natin simulan yan, huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe. Val Santos Matubang, Kalingap Rob at Edna Vlogs, at supportahan po natin Kalingap Edu. So ito, panoorin po natin ang video na ito. na ilan ang bata dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano na? Masaya na yata kayo dito, mas marami. Ay, maayos naman sa bukas yan. Ha? Ulan lang ngayon ay. Bakit? Iiwan na naman kayo? Oo. Bakit naman? Dito na lang. Alis man lang yan. Bakit maalis? Huwag mo nang paalis si Ate Eden. May bahay na yan sa labo. At sinong kasama niya pag-uwi? Ito. Oo yan, tatlo. Albaga ng ano? Ito, bagong anak mo ito. 6 months. 6 months pa lang. Bihira yan. Ang bago na naman babae. Lalaki po ito. Lalaki yan. Sino si Ate Eden? Ang bihira. Ulitin ko na lang. Ang bihira ulit na lang. Mas gumugulo dito habang pabalik ako ng patagal ng panahon. Ano niyo po? Yun doon, ang gulo-gulo na. Wala nang kaayos nitong lugar. Ang gulo na ng bahay po nito dito. Sinisira na ni Lola. Ano yan? Yung pinagawa natin, sira na po. Basurahan na bagay ito, nanay. Basurahan na. Ang bira. Di pa, mahirap manirahan sa gantong kaduming bahay. Ay, nako. Sa mga tatay ng mga anak na to, anak nila dito, sana naman po tulungan niyo po yung ano niyo, mga anak niyo. Huwag niyo pong anuhin yung responsibilidad na ginawa niyo po. Takasan. Talikuran. Huwag yung takalikuran. Kasi bibigay ko na lang to kay Kuya Jello. Pag hindi niyo kasi wala pa tong anak. Wala na tong anak. Kukunin ko talaga yan. Kukunin ko talaga mga yan. Ay nako. Kasi sa totoo lang po na, yung 1,000 po, hindi po sapat yan. Ang 1,000 po sa 2 days lang, sakto lang sa 2 days siguro. Oo, yan. Pero yung 1,000, sasabihin na 1 month, Diyos ko po, anong kawawang mga bata. Kahit nga ako nakakawa. Isang semana. Kulang po. Kahit isang semana, hindi sapat. Hindi sapat po yun. Mga pang 2 days lang yan na Pang 2 days lang 1,000 talaga po. yan. Kasi ang dami nyo dito ay. Po, no mga kasukay, mga kalingap, grabe. Nakita niyo po yung sitwasyon ng bahay nila. Sobrang madumi. Sobrang napakadumi. Sana malinis nila yan. No? Kasi maliit lang yung bahay nila. Okay lang na sira-sira ang bahay. Basta malinis. Pero nakikita natin dyan sa kanila, sobrang dumi po, mga kalingap. Sana kapag umuwi dyan si Ate Eden, linisin niya yung bahay, no? Kasi alam natin si Lola, matanda na po. Hindi na siya masyadong makapaglinis. So, dapat pag pumunta siya, linisin niya yung bahay nila. Napakadumi, parang basurahan, no, mga kalingap. Nakita niyo po yung lagayan ng damit. Sobrang itim. Sobrang kawawa po yung mga anak niya, no, yung mga bata. Kasi alam natin na talagang kulang sila sa pagkain. Nagulat nga tayo yung ipinapadala niya lang pala, binibigay na suporta. Sa isang linggo, 500. Ay nako, hindi po talaga kasya yun, yung 500 pesos. Sa isang linggo, ilan yung anak niya? 3 yung nandiyan, 3 yung kasama niya, no, mga kalingap. So talagang napakahirap. Kahit si nanay, alam natin, hirap na hirap yan. Especially matanda na si Lola, hindi na naman pwede siyang magtrabaho. Tapos si Ate Ede naman, ayan, may panibago na namang anak. Nagdagdag na naman ang anak. Sobrang hirap po, no? Hindi niya iniisip ano ba yung magiging kalagayan ng mga anak niya. Kita natin talagang sobrang papayat, malnourished, kulang sa pagkain. At hirap na hirap. Tapos nagdagdag pa ng panibago.
So, napakahirap po, no, mga kalingap, yung tayo yung tumitingin na awa tayo sa kanilang sitwasyon. Kasi talagang sobrang hirap. Kung hindi pumupunta dyan si Kalingap Edu, sinong magbibigay sa kanilang iba? Wala, di ba? Buti na lang nandiyan si Kalingap Edu, nabibigyan sila kahit papaano, ayan, nasusuportahan, yan, may bigas na ibinigay si Kalingap Edu, pera. So, malaking tulong po yun para sa family ni nanay, no? At dun sa mga bata. Sobrang nakakaawa po yung sitwasyon nila, especially yung bahay, sobrang dumi. Sabi nga ni Kalingap Edu, habang tumatagal daw, paano yung bahay, padumi ng padumi, sobrang daming kalat, daming nakasampay, hindi malinis. Okay lang sana kung kahit pangit yung bahay mo, malinis, no, nililinis. Kaso, parang basurahan. Kita nyo naman po, no, parang basurahan. Yung cabinet, yung lagay ng damit, sobrang iitim, mga kalingap. So, sobrang hirap ng kalagayan po nila sa buhay, no? Kawawa yung mga bata. Sila yung nagsasuffer. Sa halip na yung nanay ay hindi na naghanap ng iba, nagtrabaho na lang para may pang-support sa mga anak. Paano siya makakapagtrabaho? May anak pa siyang maliit, di ba? Sobrang hirap po, no, mga kalingap. Hindi inisip ng nanay na ganun yung magiging sitwasyon. Siguro inisip niya na meron siyang katuwang, makakatulong, pero hindi niya naisip na madadagdagan yung anak niya. Hirap na nga dun sa ilang anak, 5. Tapos nagdagdag pa ng isa, di ba? Sobrang hirap po, no, mga kalingap. Kaya kahit si Kalingap Edu ay sabi niya, parang din siya yung sobrang naawa din siya na ganito yung sitwasyon nila, no? Yung mga bata, sobrang kawawa po ng mga kalingap. Hopefully, no, may panawagan pa nga dyan si Kalingap Edu dun sa mga tatay ng mga bata na sana naman magbigay naman ng sustento kasi ginusto nila na magkaroon ng anak. Dapat sustentuhan naman yung mga bata kasi yung 500 na binibigay nung nanay, talagang hindi po sapat yun, yung 500, mga kalingap, sa mahal ng bilihin ngayon. Kaya kita naman po natin, sobrang papayat ng mga anak ni Ate Eden. At kahit si nanay yan, alam natin, hirap na yan. Diba? So, ayan po, no, mga kasukay, mga kalingap. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta dito sa aking mga ginagawang reaction video. So, hanggang dito na lamang po muna. Keep safe, everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!